Amen. Let's all stand up as we read the word in Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. And in the power of his might, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against of the devil. Flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high place. 2 Corinthians 10, verse 3. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Holy Spirit, thank you nga ikaw gyud ang among magtutudlo karon nga kabuntagon. Salamat nga magaministeryo ka sa among mga kasing-kasing ug hunahuna, ug diha kanimo Lord na agyoy kagawasan. Naningkamot man ang kaaway sa pag-trap namo, andi na mi kabalon saon pagawas, pero nagtuo mi Ginoo nga diha kanimo na ay tinuod na kagawasan. Lord, namatay ka sa cross para kami tinud-anay nga mahimong free. Anamong gideklara karon Ginoo, ang imong word, ang truth sa imong word, mo'y maghatag na mog freedom. In Jesus' name, amen and amen. So our topic today is freedom from lust. No? In Jesus' name. That's our topic. And igsuon matag-usa sa ato dako kaayo og challenge diri nga area tungod kay diri ang kaaway mas naa siya'y kuan ba, mas naa siya'y kana bitawng heads up, mura siyag nag-una sa ato diri nga area. Nganuman tungod kay ang sala igsuon mapasa siya from one generation to the next generation. Ikaw ug ako naningkamot nga matarong ka, nagtuon kag Bible, nagtinarong ka, nagsimba ka, pero ngano man nga moadto man ka sa pagpakasala sexually sama sa gibuhat sa imong mamagpapa baka karon, sa imong lolag-lolo baka karon, and maski naningkamot ka, matingala ka ngano mang akusad, naa naman ko sa the same nga kahimtang sa akong ginikanan. Tungod kay kini siya nga sitwasyon igsoon, tinud-anay nga lisod kaayo ni siya nga gawsan. Ang sexual sin is something that ang kaaway dako kay siya mura bitaw siya og kung gera pa na si Pacquiao og si iparis nimo si Kuan. Si Pacquiao ang let us say ang sexual sin or ang generational sin sa lust niya iparis sa iya sa iyang anak, no? Sige iyang anak. Money, Eman, okay? So, ing anak ka mismatch, no? Kanang legend o anak nimo. It's like, matingala ka, nganong galisod man dyan ko ani nga gera, oy, nganong ako man, years ago, mao man dyan ni ako ang murag idealism, magtarong ko, dili ko musulod ani, dili ko moawat sa akong mama, sa akong papa, pero ngano mang nabuhat man ko ni. Egsoon, tungod kay, kinahanglan na masabtan nga, ang sexual sin or ang demon of lust is kanang partner ni sila ni Jezebel, demon of Jezebel, which is demon of control, demon of ako ang magbuot o akong gusto ang matuman, partner ni sila kanunay. And usahay makita nimo imong kaugalingon nga mura kag ang demon of lust or ang spiritual ang sexual sin is mura siya si Manny Pacquiao and ikaw si Eman. Gasugod pa lang ka sa gera. Ing ana nakalisod ang imong kontra. Why? Because nakaroot siya sa pamilya. Nakaroot siya sa pamilya. Nabuhat na sa imong papa, nabuhat na sa imong mama, nabuhat na sa imong lolo, sa imong lola. Ang sexual sin, the same siya, kalisod mong tugon, the same sa kapobrihon. Kung pobre kaayo imong lolag lolo, grabe imong paningkamot para mabuntog na ang kapobrihon. It's like, kung pobre kayo mo laglolo, pobre kayo mong mamagpapa, ikaw gusto ka mo, hawa na ang kapobrihon, mura kag nakigbuntog o giant, niya ikaw,
dili ka halos ka afford sa imong tuition, di ka kabaluon saon nimo, damguray na ani mo pero wala kay resources, wala ka tanan. But the good news is sa dihang naa kay Jesus, you can always fight bisag unsa pa na kadako. Mo na siya good news tungod kay it's not about you anymore karon nga naa kay Jesus. It's about you tapping to that power and authority in Jesus para makagawas ka ana. Igsuon ing ana ka gamhanan ang kamatayon ni Jesus sa cross. Kay bisag unsa pa kalisod ang kapobrihon nga, let us say kung kapobrihon ang topic, but di kapobrihon akong topic ron, sexual sin akong topic. Gusto lang na ko i-emphasize nga gipili na to ang sexual sin nga topic karon, pero the same ni siya nga curse nga kinahanglan ang tawo mo buntog siya ba? Like, nibuntog akong ginikanan sa kapobrihon. Niskwila ni Silag College sa una, nag-working student ako na nagtatay. Mo nang kami, pamati na ko pobre gihapon mi growing up, pero dili na ing ana kalisod. Nga naman, tungod kay nisugod naman akong ginikanan. Naa naman sila diploma nga akong lantawon. Moingan akong nanay, kanira gyud akong pangayuon nimo. Before ka mabuntis, before ka magminyo, tagai kog diploma sa college. Because nabuhat ko ni, naa kay sundon nga pattern. Karon lisod kaayo kung wa kay sundon na pattern. Unsay pattern imong sundon? Kung imong ginikanan mauni ang sala ilang gibuhat, kung imo ang palibot mauni ang normal sa ilaa, pero kabalo ka nga di gyud na insakto. Ing ana ka importante igsuon na naay someone nga mubarog ug mubuhat sa insakto para ang next nga generation naa na sila'y sundon. Can I hear an amen? Ikaw na ang sundon sa imong mga anak. Ikaw na ang mubuntog sa tanan nga generational nga tunglo nga gibuhat sa imong gibuhat sa imong ginikanan. Ang tunglo mahunong diha nimo. Ikaw na ang muingon, taman ra ni nako. Tinuod nag-struggle ko kay akong papa nabuhat ni, akong mama nabuhat ni. Ang palibot nga kung asa ko mo ilang giingon normal man na. Unsa may naa? Murag ikaw nga nagbuhat og insakto, ikaw ang sayop. Sabta ni among kinabuhi, bahalag sayop na premarital sex, adultery, fornication. Muingon ang imo ang paryente, muingon ang mga tao nga nagpalibot nimo, normal na. Mao namang good ni ang generation karon. Ikaw karon mura kag nagatubang og something nga di man gyud ni sakto. Kaila na manggugog Dios. Na ako'y relasyon sa Dios. Dapat buhaton ako ang insakto. Ing ani kalisod igsuon ang ato ang giatubang nga gera against sexual sin. And kinahanglan nato mailhan og masabtan kinsa atong kaaway. Para nimo naglisod jud kag buntog ani, para nimo na trap ka. Di ko kabalon saon paggawas. Pastor, nakasala naman ko. Unsaon man ako paggawas. Ang good news karon, wala ka gilantaw sa Ginoo in condemnation. Gilantaw ka niya, anak na I hope diri nako. Ang paglantaw sa Dios nimo og nako is that mitras gaginhawa pa ka na adyo kay hope nga mabuntog na nimo. Dili jud ka moingon na wa na ni pag-asa, mao na lang gyud ni. No. Mitras ginawa pa ka, mitras makaanhi pa kag simbahan, mitras makapaminaw pa ka sa Word of God, naagyoy hope igsoon. And that is why, naay someone sa pamilya nga mobarog og moingon, this has to stop. Because kung dili ka mobarog igsoon, imong mga anak mo ani. Nganong galisod ka karon with sexual sin? Nganong naay rape sa sulod sa pamilya, nganong naay incest sa sulod sa pamilya, nganong naay adultery, nganong normal ang premarital sex, nganong man. Because gibuhat na sa mga naguna sa tua. Kung buhato na nimo karon, imong mga anak mag-struggle na pud sila og overcome ana. That's why ang tanan nimo nga mabuntog karon, kadauga na sa next nga generation. Kinahanglan kamo ingon, taman ra ni nako. Saktuhon nako para taman ra sa kuha. Can I hear an amen?
Now, demons, ingon ang Bible, are spiritual enemies, and it is the responsibility of each Christian to deal with them directly in spiritual warfare. Igsuon, naatay kontra. Dili ra na ingon na, nag-struggle lang ko. No. Ang atong kaaway, ang iyang goal, nga mahimo kang patyon imong damgo, gubaon imong mga plano, gubaon imong health, gubaon imong pamilya, kawatan ka sa joy, kawatan ka sa peace, kawatan ka, gubaon niya tanan nga naa sa imoa. That is John 10:10. Your enemy, dili na siya muhunong igsuon hangtod dili ka maguba. Kabalo ba mo na masulaton sa kaaway nga naa kay pangalan para kung maguba ka niya nga naa na kay pangalan, daghan kayo ang madamay. The more ka nga naay pangalan, the more ka naay maabot. Sa panahon na gubaon ka sa kaaway, grabe ang impact. Kay unsa may impact kung gubaon niya ang way nahot? Wala ra, walay influence. Walay naabot. Pananaw nimo karon, unsa ra man ko normal ra ni sa mua. Tungod na siya kay karon ing ana pa ka. Pero ang plano sa Dios para nimo, dako kay nga plano. Mahimo kang muusab sa dagan sa imong pamilya. Busa maning kamot ang kaaway, gubaon kaniya karon. Slide 9. Atong verse nag-ingon that we are wrestling. Wrestling is an accurate and pointed description. Ang ato di ang pakigera sa yawa, dili siya gamit og gun or canyon or bomb. No. Ang atong pakigera sa kaaway, ang ingon sa Bible, wrestling. Sa mga lalaki, mahilig og wrestling, no? Akong bana, grabe gyud magtanaw na siya wrestling, makaana ko. Di ba ang wrestling kay mura ra man nag sa tawag na gasabot sila ba na ing anaon nila, murag dili gyud na siya real nga nasakitan sila. Pero lingaw man gyud kaayo ang mga lalaki mananaw wrestling, no? But you know, ang pakigera day sa kaaway is dili siya using gun from layo. It's wrestling, meaning personalan. Meaning, harap-harapan. Ing ana makigera ang kaaway. It speaks of close quarter fighting. Personal nga pagtuok, personal nga personal good, wrestling siya. So, ing ana day atong encounter with the enemy. B, wrestling also suggests pressure tactics. Kung familiar mo og wrestling, di ba? Body to body and then pressure tactics ang gamito nila. The enemy, iya ang style is i-pressure ka. Like, naa ka sa trabuhanan, normal ra magunang magtanaw ta diri gahubo bay. Sa man kay mo kay di laki. And ikaw kay bitaw no, kung naa ka sa school, uy, tanaw ta aning ko ano, anime pero hubo-hubo nga anime. Unsa man ka bay? Uy, dili man ka in. Di na ka na mo amigo kay so man ka anak day kag pastor, for example, the pressure my kids will be facing. Ilan na lang kung halos i-block sa ilang Facebook. Dili na ka makonect sa ila. Kay it's so hard na mahimo kang anak og pastor. And murag, mama, ayaw mi itag, please. Okay. Mama, ayaw mi tagaig verse. Okay. So dili mo itag ilang ngalan sa mga ingana kay murag pressure. No, like dapat ka in ka, and that's the goal of the enemy. Wrestling meaning muhatag siya pressure sa imoa. Gusto ka ma-top students? Paghimo ko di gudra. Pressure. Kay imong mama ra ba gusto dako ka grado. So pangudigo kay wa naman kay time magtuon kay sim kag dula og Valorant. Magkudigo ka. So see, with that pressure, abi ni mong sakto na. Hantod, mahimo na din kang DPWH pohon. Diba? Dagko na din kay kag i-corrupt. Magsugod siya sa kodigo sa pag-eskwela. Sugod siya sa mga ikog project worth 500. Nya ang project 50 ra. Bata pa lang ka, corrupt na ka. Inigdako ni mo,
what will happen? Dako na kay kagkawaton. Now, pressure. The enemy would want to put pressure sa atua. I-pressure niya imong thought life, i-pressure niya imong emotions. No? Ing ana makigera ang kaaway. I-pressure ka nga, kuan, kani, ana, hantod maglibog na ka, unsa jud ay sakto. No? Kay ing ana makig-wrestling ang yawa. Mag-put siya pressure na, ay, kuan lagi ni, kani lagi sakto ni, pwede ra na, okay ra na. Mura bitawg, ang kaaway, ingnan ka, okay ra magdulag kalayo, and dili jud ka ana mapaso. Unsay ingon sa Bible? Kumudula kag kalayo, mapaso jud ka. Tanan nimong hinaguan, mawala gyud na sa imo. Imong health mawala sa imo, imong kinitaan mawala sa imo, tanan nimong gibuild mawala sa imo. Igsuon, maunay warning sa Word of God against sexual sin. And today, the world is teaching us, you know, vloggers today, daghan sa ilaa, nabuntis, dili kasal, live in. And they're like, wow, daghan kay sila following. Wow, dato kay sila. Feeling nato, okay raman, good. Igsuon, I tell you, pananaw nato karon, okay ra sila. Pero ang tinuod, atong pagampo nga mahimong naay repentance para tinud-anay nga ma-preserve kung unsa gyud tinuod na blessing para sa tua. Because you know the enemy is so real and tinuod, gitininuod ta niya sa pag-wrestling para ikaw ma-knockdown, di na jud ka kabakod. Mao nay goal sa kaaway. Letter C. The believer must know both his own weaponry, and how to employ it, and the tactics of the enemy, and how to defeat him. Isip anak sa Dios, kinahanglan nimo tun-an. Ingon ang Bible, without knowledge, igsuon kung dili ka knowledgeable, malaglag yug ka. Tingala ka, kaila man ko Ginoo, pero nganong ing-ani ko ka miserable? Nganong ing-ani ko ka way ayo? Nganong ing-ani akong kinabuhi? Nganong ing-ani akong emotional state? Nganong dili ko magamit sa Dios? Ang usa ka anak sa Dios, kinahanglan siya masayod kung unsay weapon nga naa niya. Unsay weapon nga naa nimo, unsaon na paggamit nga weapon, and unsay tactics sa imong enemy. Daghang games karon sa Valorant, mo na mga dula sa akong anak, no? Mag-birthday sila, mama, ayaw na ko handai, tagain na lang ko kwarta. Kay kanang kwarta, amo nang kalipay sa among games. And you know, that's their generation. Dili ko pwede mo ingon na, ayaw mo pag-online games, kay demonic na. No, di ka pwede mo ingana. Or else, imong mga anak will hate you. You know, my husband, every time he's here, he will play with the games sa akong mga anak. And guide them. Ayaw ni ha, kay murag demonic day ni dong. Ayaw na lang ni padayon nga game. Kanira ta nga dula, no? Or kani murag violent ra kay ni, murag mahimo kang kriminal ani puhon, makapatay kag tao kay abi ni mog sa imong game, abi ni mog normal ra na ba? And so, moapil siya dula para mag-guide niya among mga anak. Our generation today, di na jud ka pwede mo ingon sa ilaag, di ni pwede ha, di ni pwede ha, di na pwede ha. No, mag-rebuild sila. We really need to like understand na, mao din nila ang sitwasyon karon. And then, di kita pwede mo ingog kami sa una. No? Kay sa una man to. Like man karon. Amen? So, kuan gyud, grasya sa Dios ra gyud ang parenting. So, we need to know our weapons and how to defeat the enemy. There are 4 important things about our spiritual enemy. Para mapildi nimo imong kontra, kinahanglan kaila ka sa imong kontra. Kinahanglan kaila ka sa imong kontra. Kay kung dili ni kakaila sa iya, dili nimo siya kaya pildihon. Number 1, we are fighting, unsa ingon sa tong key verse in Ephesians chapter 6, we are fighting against principalities. Number 2, principalities. Okay, ako sa ning i-explain ng principalities.
So, ang atong kontra mga igsoon is dili siya physical, but against principalities. The Greek word for principalities is arkas. Kani siya nga word, nag-describe ni siya og series, things in series such as leaders, rulers, and nashay ranks. No, nashay ranks, mara siya captain and down the line. So ing-ana ang atuang enemy. They are very, kuan sila, kanang nakaplanado sila, plaster sila, na sila'y ranking. So kini nga demon, mao lang sa ni ang isend sa imoa. Kung dili ka madala, another higher demon ang isend out sa imoa. Kung dili na sad ka madala, another higher demon ang i-send out sa imoa. Hangtod, you will compromise, maka-give in ka, and you will sin and you will be trapped. We are fighting against powers. The Greek word for this power is exousias, and meaning sa exousias or power is authorities. The demons nga kontra nato is naa sila'y aside sa principalities, naa sila'y ranking, naa sad sila'y authority. Kabalo ba mo nga nung kumuadto kag witchcraft, maayo ka? Kinsay nakasulay ana? Na kay balatian, muadto kag mananambal, witchcraft. Muadto kag, unsay Bisaya ganyan na? Albularyo. Nganong maayo man ka? Because ang demon nga naghatag nimog sakit, ang demon nga nagunit sa albularyo is presidente lata sa iyang posisyon. Anya ang demon nga naghatag nimog sakit, senador. Ana. Naay power ang albularyo, kay ang demon behind him is like naay president nga power, and ang demon nga naghatag nimog sakit is senador ang iyang posisyon. Mao nang maayo ka. Busa dili ta mo adtog albularyo kung magdaot ta, mo adto tag doctor, mo adto tag pastors, pray over us. Or mag-cast out tag demon sa atong mga balay o sa atong mga health, dili sa albularyo because maayo ka pero pagkapait ang balik ana. Kwaon niya imong kinabuhi, mag-suffer ka before your death, and imong tibok pamilya damay. Okay? So we are fighting against powers. Naa sila'y gahom. Dili ka pwede mo ingon na okay ra ko mag-uban-uban aning mga kuanoy, ing aning nga grupo kay naago ko Jesus. Kumpiyansa kay ka. For example, ang imong kagrupo puro mga sexually sinning nga mga tao, imong kagrupo, dili lagi ko mo apil ani. I tell you, one day ikaw na sad mapariha kanila. Kung asa imo ang kagrupo, kinsa imong neighborhood, mapariho ka sa ilaa. Because that is power. Dili ka pwede mo ingon na, mo na siya no nga, kung imong papa nangabit, ayaw jug ingon nga dili ka mangabit. Because naa ka sa usa ka power nga gibuhat to someone in authority over your life. Kung dili ka mangabit, you will do sex before marriage. And in marriage, you will have fornication maskin minyo na ka. And wa kay satisfaction sa marriage bed. Dili ka malipay sa imong bana or asawa. Naa kay gipangita nga something. And walay satisfaction sa marriage bed. Nganuman, because demonic ang latay sa inyong sexual ninyo nga relationship. Ing ana igsuon katinud-anay ang pakigera sa yawa para nimo og nako. Kung dili ka kaila kinsa imong kontra, magkinabuhi ka nga miserable igsuon. And that's not the will of God. That's not the will of God for your marriage. That's not the will of God para nimo nga single today. If you're single and you're sexually sinning, I tell you, mapasaylo ang sala, ang consequences ana igsuon is so hard. That is why kita nga nakasala sexually in the past, we really need to make that decision to serve the Lord today. Or else, mapasa na to na sa atong mga anak and they will be worst. Kung ikaw na molest ka, kaniadto, kung dili ka mo decide to fight today and serve God today, posible imong anak ma-rape. That is what happened in the line of David.
iyang anak nga babae gi-rape sa iyang igsuon. Why? Because sexual sin is so real, igsuon. If wala kay buhaton today, if dili ka, like kita nakasala ako sexually. If dili ko mga lagad sa Ginoo today, and dili na ko tinudon, my children will really be miserable. And I cannot afford that. Dili na ko kaya makita ako mga anak nga mag-suffer because sa sayop nga akong gibuhat when I was like before marriage. We really have to do something today. Nganong makastorya ko sa inyo about sexual sin? Because I was sinning. Dili ko limpyo, dili ko inosente. Niabot ko sa punto sa akong kinabuhi na wala na ko'y kahadlok sa Dios. I will do what I want to do. Wa ko'y labot og naay Ginoo or wala, naa ba siya or wala. I don't care. I will do what I want to do. That's Jezebel's spirit. Jezebel is not just a queen. She became a spirit. And even Revelation, gisulti nga ang mga tao, mahimo silang i-control ni Jezebel. Igsuon, matingala ka nga nung dili ka kagawas kung asa ka karon because ang gasusul nimo is a Jezebel spirit. And if dili ka kabantay, all your life, you will be miserable. Again, ang sala mapasaylo, but ang consequences, atubangon gyud na nimo. Atubangon gyud na nako. Slide 15. The Greek word for power, mananaday na. Slide 16. The Christian soldier, kinahanglan igsuon nga dili ka madismaya, dili ka madiscourage. Tungod kay nakaila ka ni Jesus, there is a way out. Bisag unsa pa kalalom imong sala, bisag unsa pa kadako imong sala, igsuon na ay kagawasan diha kang Jesus. Pwede na maputol sa imong kinabuhi. Pwede ka mahawas ana nga cycle. Imong mga anak pwede maglakaw in freedom. Kanunay na ko ni siya na share that our family, akong family, akong nanay ug akong tatay, decided really to get married para maputol ang tunglo sa pamilya. Naan ako sa tiyan sa akong nanay, mga 6 months ba ko nay? Buntis na si nanay, pero idara na gyud siya ato, no? Orag, salamat Lord nga nabuntis siya. No, kay idara na, mga 28 katanay, no? And they're both finished na sa college, working na silang duha. And akong lolag-lolo, ilag yung principle is magpakasal gyud. They believe in marriage before ka mag-build og family. And akong nanay growing up, perminti ko niya ingnon nga daf, ayaw awat na ako. Kinahanglan kaslon ka daan, ay ha ka mabuntis. And kabalo ba mo unsa na siya kalisod? Kay, unsaon ka na ko nino? Labaw na sa time nga nagrebuildi ko? Pasin kag mabuntis ko, anig pinakalit? And I will break the heart sa akong nanay. But you know, more than God, sa dihang magrebelde ka, more than God, ang pinaka-strong nimo nga anchor is your parents. So kung wala kay tarong nga parents, wala kay anchor. Did you get the picture? Sa time nga nagrebelde ko, ang anchor nako nga matarong akong kinabuhi is my nanay and tatay. Mao to akong anchor. Magtarong ko because akong nanay mo ra giniyang hangyo. The same nako og ni Pastor Rabambi mo'y hangyo sa among parents. Maminyo sa gyud mo ay ha mo mabuntis. And once nagrebelde ko, ni anak ko, lisura kaya nino, basig ma-fail na ko ang heart sa akong parents. And kabalo ko, mapasaylo ko nila, kay parents, mapasaylo man dyan ka, no? Labo, nagnanay apo, malipay na kayo na sila, makalimot na silang nakasala ka. Maog yun ay tinuod. Pero kabalo ba mo ang tunglo, dili siya maputol. Naay someone sa family that needs to stand. Kinahanglan maputol ni nga tunglo. Maminyo sa ako, ay ha ako mabuntis. Kinahanglan ko mo decide. Wala naman ko naghunahuna Ginoo ato nga time kay rebuildi naman ko. Ang naghunahuna ko, akong ginikanan.
Kung wala ka ginikanan nga pwede nimo ka-anchor ka, kanang maka-anchor ka ba, maka-angkla ka ba, matarong imong kinabuhi. Kung wala na nag-exist na ginikanan, imog yung lantawon, imong pastor. Imong digop leader. Someone who loves you. Someone who is praying for you. Unsa iyang ginastorya sa imua. Maunay paminawa, not the Jezebel spirit. Kinahanglan ka mangitag someone nga maka-anchor ka. Nga bahalag nasayop ka, gihigugma ka, gidawat ka, nagampo para nimo. Because kung dili ka igsuon, mubarog. Mubuhat lang ang sala the way you wanted it. I tell you, mapasahilo ka. Pero ang pag-ani sa consequence ana, mas grabe pag-anihon ng mga anak. Mo ni ang istorya sa mga papa. Permente ko makadungog sa mga papa growing up. Akong tatay, nagdala man na siya furniture, daghag mga papa nga mga panday, mga carver, magstorya sila growing up. Kanang example, dalagan ako, magbinong-binuang sila, then akong tatay sa una, mag-inom-inom, pamanto sila sa iyang mga amigo, pa siya na born again, inom-inom. Makadungog ko, elementary pa ko, mga grade 3, grade 4, mag-inom-inom sila, especially kung muuli mig Bacolod. Per me, ginako madunggan, ton, babayi mong kinamagulangan. Ka-familiar mo ana sa Philippine culture? Babayi mong kamagulangan. Bayad yun ni tanan imong kabuang sa ulitaw pa ka. Kabalo ba mo nga biblikal na? Ang anihon pag yun sa imong anak, dubli-dubli kaysa sa imong gibuhat. Ing ana kalisudig soon. An akong tatay kay, babayi man gini akong kinamagulangan. Pero ang kulang lang ana, dili na sa babayi lang nga kinamagulangan. Apil na sa lalaki nga anak. Kabalo ba mo nga daghang lalaki, walay tarong nga relationship, sige kasakitan, walay satisfaction sexually, because giani po niya unsay gibuhat sa iyang ginikanan or sa iyang lolo o lola. Igsuon ang pag-ani dili na sa anak nga babayi. Unfair pod kaayo. Kung naay mo ani tatanan. Nganong kami ra mga babayi. Kasadaghan daw kag babayi nga gipahilak nya akong tatay murag ubay-ubay man gyud. Perte man gyud. Og may pagkakiskis sa kuko akong mga igsuon nga lalaki. Perte gyud pagkakiskis sa kuko. Kopya kaayo, may gani na born again sila. But you know, walay exempted igsoon. I know, mayin ko sa akong bana, iyagyag na sa ako, tanan imong sala. Perminti na ko yung akong bana. Kagiyagyag na ako sa imo, tanan akong sala, niyagyagay na ta. Nga naman, para ma-assess na mo, unsaon na mo ang mga anak. Igsoon ang pakigera family. Ang pakigera intentional. Dili na, iampo ra na ito sa Ginoo, igsoon, magmata kag morning, guba na imong pamilya. Ang pakigera wrestling. Dili siya sa layo. Wrestling siya. So meaning intentional, plano, pressure tactics. Kung i-pressure ka sa kaaway, i-pressure po ng kaaway. Wrestling man ka ni. Pagahiay ta diri. And the Bible declares that the authority and power in you is greater. Mas-shift igsoon. Kung makasabot ka, kinsa ka in Christ, ikaw na karon si Manny Pacquiao, ang imong kontra si Emma na. Diba ganina, ang enemy, ang murag Manny Pacquiao, and ikaw, murag si Emma, nga gasugod palag daog sa mga gera, pero kung ikontra ka sa usa ka legend, wala, knockout juga. Now, if you understand who you are in Christ, igsuon ang kaaway, mahimo siyang murag si Eman, and ikaw na karon si Manny Pacquiao. You will win every battle, intentional every day, mindful of your year, mindful of your decisions, tungod kay you're planning to win. Because we think nga napasaylo na atong mga sala, and Lord, ikaw na'y bahala sa mong pamilya. That's the biggest mistake. What we don't know is that tanan nga gitanom nimo nga sexual sin, aniho na sa imong mga anak. Double, triple. As what I have said ganina, kung sa gamay pa ka na molest ka or na-incest sa family, imong anak posible na ma-rape later on. Ing anak katinuod ang gera igsoon. Imong anak pwede na
igang rape pohon. Do not say na, Christian man mi, na ang protections Ginoo. I tell you, kung dili ta intentional sa atong pakigera against sexual demons and Jezebel spirit, your family and my family will be harassed by the enemy. Ing anak katinuod igsoon. As young as 6 years old, I teach my kids about sex. As young as 6. We will talk about it in the table. We will discuss about it nga pang bata. I was the first who taught them about sex and its purpose and God's design for it. And kinsay pwede mo dula nila, kinsay pwede mo hikap nila, kinsay dili pwede. At a very young age, gitudlo na ko sa ilaigsoon. Because wrestling ang gera with the enemy. If no one will do that sa tong family, maingon mo nga, simbahan rin mo tudluan na, I tell you, your son or daughter, your youth coming here once a week or twice a week, Friday o Sunday, is not enough. Balay ang mutudlo o mutrain sa anak. Ang church, back up rana. Can I hear an amen? In Mark 16:17, and these signs shall follow me, follow them that believe in my name, they shall cast out demons. Igsuon, ikaw nga nakailag Dios, gitagaan kaniyag authority, nga sa ngalan ni Jesus, pahawaon nimo ang sexual demon in your life, in your family. Naa ka anak nga authority and power. Luke 10:19. Gangyon ako tanang mga lalaki to please read. Ikaw ni igsoon. Ako ni. The Lord has given us authority and power. Authority is like a policeman na nagsuot siya sa iyang uniform, pag mata niya sa buntag, suot siya uniform. Nitrabaho siya, nilakaw siya sa dalan. Pag tanaw pa lang nato sa iyang uniform, kabaluta, police ne. Iyang uniform, iyang badge, that is authority. Pag tanaw niya na ay naggubot, na ay nagrayot, iyang gignan, hunong mo, pagpuyo mo ha, kundili, ako mong kanon, ipadakop mo na ako, magpadala ko direct back up. Walay naminaw. Naggubot ka po sila, nagsumbagay ka po sila. Unsay buhaton sa policeman. Kwaon niya iya ang gun. Moingon siya, warning! So the gun is the power. Sometimes ang kaaway, dili na mahadlok sa imo igsuon nga moingon kag in Jesus' name or anak ko sa Dios. You really need to use weapons. And weapons are very basic. What are the weapons that you have? The name of Jesus, the blood of Jesus, the resurrection of Jesus, the word of God is a weapon. And naana sa imo ang bakba, naana sa imong mind, naana sa imong heart. You have the authority because you're a child of God. Yes, nakasala ka. There's no question nga nakasala ka, nasipyat ka, nagbuhat kag sala. Kabalo si Lord nga makasala ka. Kabalo si Lord unsay kapasidad nimo. Kabalo si Lord unsa nga generational nga tunglo ang imong gi-carry today. Mo nang gitaghaan kaniyag power para ikaw ang moputol ana. It has to end with you. And that gun is your weapon. That's the word of God in your mouth. That's your testimony. Word of your testimony, that's a weapon. Ikaw, isulti nimo sa imong anak, imo ang past mistake. Ayaw patuuha imong anak nga you are holy. Ayaw patuuha imong anak nga magmata sila morning nga grabe ka maayo akong papa nga tao. Grabe akong mama kamayo. Hinay-hinay sila storya anak. Diri nga area na sipyat ko. Diri nga area na kasala ko. And you have to be very careful kay posible ni mahitabo sa imoa. And you have to train your children to let them understand na dili mi mga maayong tao.
It's the grace of God nga nung nag-serve me ni Lord today. The reason why I said yes to my calling, because of my children. I love them more than anyone else. And I really have to answer my call for them to be able to not go through what I went through. The mess, the trap, the circo balintong, balik-balik og buhatog sala, walay kahadlok, rebuilding a heart. And my parents are like hurt, crying, and praying, and grabe kalisod nga panghitabo. And failure after failure after failure. And I don't want that nga mahitabo sa akong mga anak. You must understand nga naanay weapon gihatag si Lord sa imo. And that weapon is not complicated. Kung gun na siya, like the police nga gun, gitrain na sila how to fire. And kabalo ko na you're trained to use the name of Jesus because that's very simple. You will just say, in Jesus' name. Use the blood of Jesus. Lord, cover me with your blood. Cover our children with your blood. You have to flee from temptation. Mudagan jud ka. Dili jud ka mo ingon, kaya na ko niya. No. Kung naa ka nagpuyo sa usa ka lugar nga grabe, dili na mo imong gi-imagine paningkamot para mo hawa ka dira nga lugar. Because where you are, you will be the same with them. Bahalag ikaw ang pinakauna nga maningkamot nga mohawa ana nga lugar. Because, you know, ang kahimtang sa kinabuhi og the way you think, dako kay factor kung kinsay imong amigo, kinsay imong kauban, and that is biblical. Who you are with, kanunay. Kinsay imong crowd, kinsay imong kauban, mapariha gyud ka ana nila. Picture it. Dili ko gusto mapariha ana. And do something, plan. That's why gitudlo nako last Sunday. Have a vision, plan. I grew up nga pag mag-ulan among balay, mag-swimming pud mi sa akong manghod. Magbaha man gyud to sa una. Nya dula ra pud mis baha. And then growing up niingon ko, pag magbalay ko kana gyung dili bahaon. I know it's like impossible sa una kay warag ahana nga lugar ang sa una, but nahimo siyang blueprint sa akong mind. Na one day kung magbalay ko kana gyung dili bahaon. And by the grace of God, no, among balay naa sa bungtod. Kuyaw lang og linog og landslide, but dili gyud siya bahaon. Praise the Lord. Unsay imong kaya tan-awon karon? Igsuon, gihangyon ako ang worship team to please come forward. Sexual sin is something that we really need to fight. The testimony of Sonia and Popoy a while ago is a testimony of them. Smile lang to si Sonia, no? Kay kulbaan siya. Ing ato yung coping mechanism, basta bugnaw na kayang kamot. Kay serious man kayo yung topic, iyan na lang gismile. Di siya kabalugon saon niya. But you know, sila mismo committed fornication, that is sex before marriage. And it can and will ruin your marriage bed. And the fight is still on. The wrestling is still on. But we really need to fight. As we all stand up. Sexual sin is but common to all of us. Kinsa may tao na to. With our youth, probably sa ilaa, fornication is, porn is common to them. And years from now, it would lead them to premarital sex. Ila nang tinudon, ilang nakita sa phone nila or cellphone. And once buhato nila ang premarital sex, that will destroy their studies, destroy their future, and destroy their marriage. Mapasaylo ka sa Ginoo, pero again, na ay consequences tanan. What you think that you enjoy today with sex, na siya pleasure, and it's a sinful pleasure, imbis na minyo na ka, it is something adi na noon mo ma-enjoy. And that is part of the consequences. The battle is real, but the good news is that in Christ, ang gugma sa Dios igsoon, dili siya maglantaw unsay atong sala.
Diha sa Dios, there's a way out. Kinahanglan imong mind ug heart today would say, Lord, give me a way out. Dili ko musugot nga akong mga anak mo ani og times 4 sa akong gibuhat. No, I don't want that. Di ko musugot nga mahitabo na. The first thing na pwede na buhaton igsuon is repentance. You need to confess it to God and say, Lord, I will stop sinning. This has to end. Kinahanglan ni mahuman. If you're doing porn today, you really need to delete website. Your mind nga naka-memorize sa mga links, you really need to Lord, I will delete it in my mind. I will not you do self-control. And if you're sexually sinning today, ask the Lord, Lord, give me a way out from this. Because the earlier nga undangan nimo na igsuon, mas gamay ang imong consequences. Imong mga anak, pohon, deserves a life that is at its best.